kapansin-pansin na lagi nating napupuna at lagi lang nating nakikita ang busy side of Hong Kong. Nandoon ang mga nagmamadali, araw-araw na pumapasok ng mga empleyado, naglalaki ang mga buildings, at ang mga traffic, dito rin yan makikita sa pinaka-city ng Hong Kong. At yun naman ang dahilan kung bakit nating naisipang pumunta sa kabilang side naman ng Hong Kong, which is ang kanilang probinsya, para makita natin ang kanilang mga kultura, ang kanilang medyo chill kind ng pamumuhay. Kaya samahan ninyo kami hanggang mamaya. Tara! So, tama nga yung sinusundan natin sa train station. O, tama yung sinusundan natin dito sa app dahil paglabas mo, ayun na agad yung bus station going to Shek-O. Ayan, so may dispatcher dito, guys. Siya yung driver, siya rin yung dispatcher. So malalaman mo na papunta tayo sa province side ng Hong Kong dahil sa sobrang traditional pa rin ng way ng transport nila. At eto yon, medyo lumang bus, merong driver na siya rin yung dispatcher. Kaya, at wala pang ticket ha, hindi tayo binigyan ng ticket, kinuha lang yung pamasahe natin na 11 Hong Kong dollars para makasakay tayo. So tara, sakay tayo. So kapansin-pansin guys na hindi karaniwan o hindi parehas pagdating sa Pilipinas ang driving dito sa Hong Kong. Sa atin, sanay tayo na nasa kaliwa ang driver. Pero dito sa Hong Kong, nasa kanan. Ang dahilan pala niyan ay dati, or nung unang panahon, sila ay nasakop ng Portuguese at ng British na mga tao. At yun din ang dahilan kung bakit na-adopt nila yung driving system ng British na pagmamaneho. Ito, andito na tayo sa terminus. At dito na natin makikita yung mga magagandang beaches dito sa Hong Kong. As you can see, andito tayo sa Shek-O. Hi mga ka-CAA with BA, andito pa rin tayo sa Switzerland. Yes, nasa Switzerland tayo. Hindi! Nasa Hong Kong pa rin tayo. Oo, tama kayo, nasa Hong Kong pa rin tayo. At ito mismo yung dahilan kung ba't pumunta kami dito sa probinsya side ng Hong Kong para makita ninyo ang isa pang magandang version ng Hong Kong. Hindi lang ito para sa mga cities, hindi lang ito para sa mga buildings, pero meron din silang naggagandahang mga kagaya nito na ma-e-enjoy ninyo pag pumunta kayo ng Hong Kong. At dahil nandito na rin lang tayo sa Shek-O, meron tayong bisita. Pwede ba natin tawagin? Ate Jenny! Halika dito, Ate Jenny. Ayan. Ayan. Kasama natin ngayon si Ate Jenny at pinaunlakan niya tayo ngayon na papasukin dito sa bahay ng kanyang pinapasukan. Ate Jenny, anong yung kompletong pangalan? Ako po si Jenny Rabilista. Yan. Ilan taong ka na pong nag-work dito? 8 years na po. Ang tagal na rin Tagal pala, na no? talaga. Ang tagal na. So, ilan taong ka na ngayon? 34. Oh, so talagang dito ka na talaga nagkaedad at namulat sa katotohanan ng buhay, ano? Oo. Napakaganda ng pinapasukan mo. Araw-araw kang gigising ng ganito yung view mo, ano? Oo, tapos maglilinis dito sa di ba? garden. Tapos So, ito yung makikita mo. Kaya nga, di ba? Matatanggal ang stress mo yan, ano? Oo. Pwede ba nating malaman para sa mga taga-subaybay at taga-nood natin, ano ba yung pinagkakabalahan ni Ate Jenny dito? Everyday, nag-prepare ako ng breakfast sa Pero morning. ikaw ay isang Domestic helper. domestic helper. Si Ate Oo. Jenny ay isang DH dito sa Hong Kong.
At gano'n na kayo katagal dito nag-work sa inyong place nito, sa amo ninyo? 8 years. So never ka nang nagpalit? Oo, mula sa nang isang nag-start ka? employer lang. Talaga? Opo. Wow, so isang indikasyon na talagang inaalagaan mo sila at inaalagaan ka din nila. Kamusta naman sila sa'yo? By the way, ano ba sila? Anong nationality ng amo mo? Sila po ay British. Parehas British. mag-asawa. Oo, British mag-asawa silang mag-asawa. Oo. Okay. So, nasan sila ngayon? Nasa sila sa London kasi meron silang mga importante na pinupuntahan. So, pag ganong mga panahon, talagang ikaw ang naiiwan Oo, talaga tsaka dito? yung aso namin. Ayun yung parang- Dalawa lang kami. Parang anak nila yon. Oo. Meron ba silang mga kids na rin? Meron na pero may Kasama mga doon? work na sila May sa edad London. na rin. Oo. Okay. So, okay. I see. Ngayon, kamusta naman ang stay mo dito sa Hong Kong? Anong masasabi mo for 8 years? Ano yung experience? Masaya ka ba? Sawa ka na ba? O nag-e-enjoy ka lang? Yung first year ko dito, syempre mahirap pa kasi malayo ka sa pamilya. Tapos yung work mo, nag-a-adjust kasi hindi naman ganun yung work mo doon sa Pinas, di ba? Tapos yung mga nung mga middle okay na Naka-adjust ako. ka na. Naka-adjust na ako. Tapos Siyempre, mababait sila amo. Yun, naging masaya ako dito. so yun ang dahilan kung ba't talagang nag-stay ka ng matagal, ano? Nagstay din ako ng matagal para sa pamilya ko, Para makatulong. para makapagpundar, makatulong sa Uy, kanila. speaking, sa 8 taon, nakapagpundar ka naman na sa Pilipinas. Meron naman po, kahit Wow. konti lang. Well, ang konti ay malaking bagay yan, di ba? Malaking bagay na yan. Kasi syempre, kahit ba sabihin mo kung ano man yun, every time na nakikita at naaalala mo kung saan galing yun, galing yun sa pinaghirapan mo. Alam mo, ang pinakamasayang part dito sa trabaho mo, para ka na ring ikaw yung may-ari. Oo nga. Kasi pag wala sila, free kami, Oh, diba? ganon. At saka okay lang naman sila, amo, mabait, Yun sobra. nga eh. Oo. So, provided naman lahat ng kailangan Oo, mo. lahat. Food allowance, lahat-lahat. Yes, sumusobra pa nga yung pagkain. Pwede ba kaming makitulong para sa pare-pares tayong magtrabaho dito? Kasi nakakaingit yung trabaho mo eh. Kaya nga kasi minsan lang talaga makakita ng mga Amo. mabubuting amo dito sa ibang bansa. Minsan swerte, minsan yung iba hindi Yun naman. nga eh. Actually, yun yung dahilan kung bakit kaya namin kinakamusta kasi hindi naman lahat talaga ganito yung naging kapalaran. Oo, totoo Pero good thing, 'di ba, na kahit papaano marami sa mga kababayan natin na nagkaroon ng pagkakataong makapagtrabaho sa ganito kabait na mga amo, 'di Oo, ba? yan talaga yung nila yung tawag nito, yung Ginito ang puso, meron sila noon, kumbaga talagang mabait talaga sila. yun yung pinapangarap nila na puntahan dito sa ibang bansa, yung makakita ka ng mababait. mababait na amo. Oo. Ngayon, matanong ko naman, kasi marahil hindi lingid sa kalaman natin na maraming gustong sumunod sa mga yabag mo na nangangarap makapagtrabaho sa ibang bansa bilang mga OFW o bilang mga, specifically mga DH. Opo. 'Di ba? Isang marangal na trabaho at isang talaga namang masasabi natin na napaka-importanteng trabaho lalo dito sa lugar na ito sa Hong Kong. Ano yung payo mo sa mga gusto ring magtrabaho dito sa Hong Kong? Ang mapapayo ko lang sa mga gustong magtrabaho dito sa Hong Kong, dapat kayo ng malakas yung loob nyo, maging matapang kayo kasi malayo kayo sa pamilya. Tapos pray lang kayo na makakita kayo ng mga mababait na amo kasi hindi naman lahat mga dito masama. Yun, Thank nakakatuwa you. naman Oo. At nabanggit mo kanina ang iyong inaalagaan dito ay isang hayop. Hayop. So pwede pala yun, Oo. na hindi lang pala lahat papasok sa ganitong klaseng trabaho na mag-aalaga ng tao. Opo. Meron ding isang tao na nakahanap ng trabaho para mag-alaga ng isang napakaganda at napakakulit na hayop. At isa siyang aso. Tama? Aso. Anong pangalan niya nga? Si Kelso. Hi! Ayan si Ito po si Kenzo. Kelso. Hi, Kenzo. Hi, Kelso. Kamusta si Kenzo? Mabait yan, sweet. Hi. Ano mo tang Kenzo boy? Kenzo girl ba to? Kelso girl. Kelso girl. Alo. Ayan po, si Kelso. Kelso girl.
ganda-ganda. Ilan taon na si Kelso? Mag 8 years na din So, siya. kasama mo siya mula nag-umpisa ka? Oo. Talaga? Oo. Hala. Bali, Wow. mag 1 year old siya nung pagdating ko dito. Ah, talaga? So, talagang kasama mo na siya sa buhay, ano? Kasama ko na siya. Para Ano? naman lang ang anak. Hello, Kelso, muta. Nakakatawa, ano? Opo. Mahirap ba siyang alagaan? Hindi. Hindi Sobrang naman, bait sobrang niya. bait. Oo. Saka malambing, ano? Malambing siya. So, eto, ganito kalaki yung araw-araw mong Oo. nililinis dito, ano? Kasi ngayon, hindi pa makapaglinis eh. Maulan. Oo, Oo. marumi. Ayun. Ayan po, yung garden. So, dito freely. si Kelso tumatakbo, naglalaro. Oo, ang laki nga ng ano niya, you know, ng laruan niya, ano? Oo, dito siya Nakakatuwa, nagtakbo. no? Tapos pababa, yan yung... Pero ito, parte ito ng ginagawa mo, nililinis mo to. Oo, Buong bahay, linis ka. linis. Yun. Pero hindi naman siya araw-araw na nag-ano ka dito, nagwawalis. Oo, hindi naman. Minsan lang naman may mga Oo, dahon, ganon. ang Tapos galing. once a week nagka-cut kami ng grass. Pero hindi naman yung mahirap na yung pang-cut ng grass na meron siyang Grass cutter. para karang naglalaro. naglalaro yung Parang, oo. Tapos na yun. Yun na yun. Oo, yung ganun lang. Oo, Hindi yun yung ganun. Nakakatuwa naman. Nakakatuwa Ang talaga. ganda. Ayan, dito sila. Walang joke. O, dyan si Kelso mag-swimming. Talaga? Ngayon, bawal siya kasi may gamot. Oo. Oo. Mababasa siya. Yun lang. Kasi lang pag mahangin, Ang ganda, ate. ang laki ng alon. Sobrang ganda. Yan, sobrang ganda dito. Kaya magtutor muna kayo bago Oo, kayo umuwi. pero ganito lagi yung alon. O gayon lang kasi maulan. O Ngayon, ganyan talaga malakas. Malakas ngayon kasi meron daw bagyo na paparating. Dito ang ganda, oh. Grabe, Pictorial kayo bago umuwi. Oo. Yan, kung gusto, Napakaswerte ng mga taga rito. kung may boyfriend ka, girlfriend, or Dito, asawa mo, magde-date, no? dyan kayo mag-upo-upo. Well, dala-dala kayo ng pagkain. Pagkain, picnic kayo, no? kayo. Yun ang dahilan kung ba't namin pinuntahan ng lugar na ito dito sa Hong Kong. Dahil nga gaya lang sinasabi namin kanina, Oo. na ang madalas at lagi lang napupuntahan ng mga tao dito ay yung mga city side at saka yung mga busy na lugar. Hindi nila napupuntahan yung mga ganitong agaganda ng Hong yan. Kong. Honestly, ako personally, hindi ko alam na may ganitong aganda sa Hong Kong. Sus, marami pa to. Mas marami pa, ano? Hindi lang to Sheko. Marami Oo. pang mga, totoo dito, Provinces, na. oo. Oo, yung ganun. At isang bagay para sa mga travelers out there, libre. Libre. Diba? Pwede nilang dayuhin. Pamasahe mo lang yung Yung gastusin gagastusin mo mo. or pagkain mo. I believe meron pang mga pwedeng puntahan, pwedeng Marami. mag-mountain climbing, Oo, marami. na libre din. Oo, mga hiking. Hiking na merong overlooking ng buong Oo, Hong Kong. ito small loop lang to, mga 10 minutes, andun ka na sa taas. Talaga? Oo. Wow. Ate Jenny, maraming salamat sa oras mo. Kahit sa maikling sandali, naramdaman namin at naintindihan namin yung buhay na meron ka dito sa Hong Kong. Ngayon naman, baka pwede mo namang batiin ang mga kababayan mo o mga kamag-anak na nasa Pilipinas sa Bisaya language. Okay po. Sa mga taga-barangay Hacienda P, Escalante City, gibati na ako ang mga pamilya, Family Rabilista, Francisco, and Family Padayugdog. Sa tanan nga mga relatives na ko diha, ako ang gibati dire. Tapos, ako ang family mismo, akong mama, Mama Jocelyn, akong magulang, Manong Jason, ug ako ang mga pag-umangkon, Sabrina, Kate, o Gael. Amping mo diha tanan, palangga ko kamo. Yun, nakakatawa. Hindi ko naintindihan pero naramdaman ko yung pagmamahal sa bati niya. At ngayon naman, baka pwede mo namang batiin ng iyong mga amo na mababait. Hello sa ako ang employer sa mababait kong employer na si Mrs. Riley, Mrs. Georgie Riley, and Mr. James Riley. Salamat sa lahat-lahat ng kabaitan nyo sa akin sa loob ng 8 years. Nandito kayo, tumutulong din sa akin minsan pag may mga problema. Naging masaya ako dito sa work ko. Nang dahil sa inyo,
marami akong natutunan, na experience sa work, at lahat-lahat na yon pinasasalamatan ko sa inyo. Thank you. Ano masasabi mo? Kay Kelso, ito na pala yung ano ko, yung parang baby ko na dito. Lagi kong kasama. Kaya kung wala sila, siya yung kasama ko, para na ring tao. Para na rin anak. Oo, para na ring anak. Ganon. Nakakatuwa. Oo, nakakatuwa si Kelso. Maraming salamat Ate Jenny at maraming salamat sa mga ka-CIA with BA natin. Hanggang sa muli, gagala pa tayo. Tara! Okay.